Isa sa mga pinaka-nais ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, kung saan dapat matutunan ng bawat isang mananampalataya, lalo na ng anak ng Diyos, ang tamang gesture ng isang may Ama sa langit, tulad ng relasyon ng Panginoong Hesus sa Ama sa langit. Kung kaya't naglagay ang Panginoon ng mga pastor sa bawat iglesia upang representasyon ng kanyang katangian sa bawat mananampalataya. Kung paanong ang tupa ay may pastol na kumakalinga sa kanila at nagbabantay, ganun din ang bawat mananampalataya. Tayo may pastor na nangangalaga sa buhay natin upang gabayan tayo at subaybayan at ilid tayo sa tamang pastulan. Sinasabi ng Hebreo chapter 13 verse 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Ang una, ibinigay ang pastol upang mamuno sa gabay ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Dahil ang isang samahan na walang namumuno ay isang samahan na walang papupuntahan. Sa pamamagitan ng pastol sa isang iglesia, dadaloy ang pangungusap ng Panginoon para sa bawat mananampalataya ng isang church. Pangalawa, ibinigay ang pastol upang turuan ng ang mananampalataya upang matuto ng tamang gesture ng pagiging anak ng Diyos. Kung paanong sumasangguni ang ating Diyos anak sa Ama bago kumilo, ganun din ang nais ng Diyos sa bawat mananampalataya, na hindi lamang sapat sa atin na tayo'y manalangin, kundi kinukonsidera din natin ang sasabihin ng mga tagapangunang pastor sa nais nating hakbangin sa buhay. Dahil hindi lamang sila dapat nating alalahanin kapag pangit na ang sitwasyon. Maalala lang natin sila kapag may sakit tayo at humihingi tayo ng panalangin, kundi mas mainam na bago pa tayo humakbang ay sumasangguni tayo sa kanila, tulad ng gesture ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama sa langit. John chapter 6 verse 38, huwag nating kasanayang kumilos na hiwalay sa kanilang gabay, kundi ibigay natin ang tamang respeto at tamang gesture sa isang tinawag ng Diyos sa buhay natin, na tinatawag nating pastor. Ibinigay ang pastor sa bawat isa sa atin sapagkat sila'y kalapat natin. Hindi pare-pareho ang mga pastor, may magkakaiba sa bawat isa. Pero bakit ginawa ito ng Panginoon? Sapagkat naniniwala ako na iyon ang suitable at fitted sa karakter mo para maayos ka ng Panginoon. Kung saan maraming mananampalataya magsasabi na mas magaling si pastor, mas mainam ang isang pastor na ito. Huwag nating kasanayan ng maghanap ng wala, kundi magpasalamat tayo sa kung anuman ang merong katangian ng ating pastor, sapagkat ito ang suitable sa bawat isa sa atin. Dahil hindi nagkakamali ang ating Panginoon sa paglagay ng mga tao sa buhay natin para ayusin tayo. Kung paanong si David ay may Saul sa buhay upang turuan siyang magpakumbaba sa tagumpay na nakakamit niya sa buhay niya, upang mas lalo siyang mapalapit para sa ating Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Nilagay ang tamang pastol sa isang tupa dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi kailanman siya nagkamali sa buhay natin. Kaya kung may itinuturo sa iyo ang ating pastor o may sinasabi siya na dapat mong gawin, makinig tayo. Dahil hindi lang siya basta nagsasalita para sa kanyang sarili. Siya'y nagsasalita in behalf of God. Kaya atin silang mahalin na parang ginagawa natin ito sa ating Diyos na hindi nakikita.